Okay mga Kaworski, so welcome back to my page and YouTube channel. So mag-share tayo ng konting tutorial dito sa mga Kaworski, hinihikayat ko po kayo na panoorin itong kabuuan ng video para po maintindihan natin mga Kaworski yung gagawin kong proseso. Kasi mahalaga po na matapos nyo po yung video, maintindihan nyo po yung mga sinasabi ko. Yung mga pagdadaldal namin sa video namin mga Kaworski ay may kahulugan po yan o meron pong mga kalakip na kaalaman po yan. Kaya kailangan po, hindi lang po yung masundan ninyo, dapat maintindihan nyo rin yung tamang ginagawa namin ng procedure ng pag full wave dito sa RS125 mga Kaworski. Kung nakikita nyo sa ating title, full wave RS125 full tutorial. Okay mga Kaworski, sa mga may nais katanungan dito sa video na to, nandito naman sa video yung pinaka sagot. Hindi ko po kayo replyan, pero doon naman po sa mga matututo mga Kaworski, so salamat sa Diyos kasi matututo kayo doon sa mga ginawa namin tutorial. Kaya hiling lang namin mga Kaworski ay tapusin mo yung video para po makuha mo yung tamang procedure o tamang proseso ng paggawa ng full wave dito sa RS125. Okay? So baka hindi ka pa nakapollow o subscribe sa ating YouTube channel, follow, subscribe na kayo mga Kaworski, then click nyo na notification bell para sa more update tutorial tips dito sa ating YouTube channel. Alright. Okay mga Kaworski, so meron tayo ditong gawa na XRM RS o RS125. Ito mga Kaworski ay nagpalit ng battery. So kung nagbebenta ng battery, kahit sino man po kayo, always check nyo naman po, tapos sisisihin nyo yung yung may-ari. Baka daw sira yung baka sira, dapat tinetest nyo muna bago nyo palitan. Kawawa na yung mga bumibili, hindi ala silang kalam-alam sa sira ng motor nila. So ito mga Kaworski, OD naman yung nakalagay. So bali, biyernes po ba nabili? Biyernes? Biyernes nabili yung battery kasi pinapalitan daw, ayaw palitan. Yung mga nagbebenta ng battery, para may defense din po kayo mga Kaworski dun sa binibenta nyong product, alamin nyo muna kalagayan ng charging system. So ayan, galing pa ito ng Giginto. So from Bustos to Giginto mga Kaworski, 9 volts lang yung kanyang tapos hindi pa kaya mag-restart. O ayan, okay, drop na yung kanyang battery. Kaya ang ginagawa nila bossing, sinisipaan na lang muna. Buti nga ma-underpet kasi battery operated na itong mga ganitong motor. Okay, so ano ba pinaka the best na solution dyan? So syempre ilagay na natin yung pinakasiguradong trabaho. Ipo-full wave na natin. Tignan nyo naman yung charging, 9.2. Napakababa. Okay, so ngayon mga Kaworski, lalagyan natin siya ng another na charging liwa. Yan yung pangmalakasan natin. Kaya kung gusto nyo legit na full waver sa parting Bulacan mga Kaworski, nandito lang kami sa Bustos. Okay, so ang gagawin ko mga Kaworski ay babaklasin ko na tong kanyang stator. Yan. So ipo-full wave natin yan. So pakita ko na lang sa inyo para may idea kayo kung paano ko siyang gawin. And then para may idea rin kayo kung saan kayo magpapagawa kung malapit kayo sa lugar ko. Okay, so baklasin muna natin yung kaha. Okay, so mga Kaworski, nandito na tayo sa kanyang stator. So need natin baklasin to dahil ang gagawin natin ay magmo-modify na tayo ng charging para maging quality yung kanyang karga. Tapos syempre palitan nyo na po yung pinaka gasket nya kasi sira na po yan. Ang i-modify natin mga Kaworski, tanggalin nyo lang tong sakit nya. Yan, okay, i-modify natin to. Kailangan maging floated yung ground nya. So paano pa maging floated ang ground? Okay, ide-demo ko muna sa inyo. Kailangan kasi maintindihan nyo yung gagawin natin para alam nyo yung tamang proseso. Kasi yung iba, maitap lang, mailagay lang, hindi po ganun. Okay, gamit lang tayong tester light o multi-tester. Punta lang kayo sa may 2K
Ayan, 2K. Ayan. And then, malalaman nyo kung naka-floated yan o hindi. Pag tinap nyo rito sa wire, dito sa mga wire nya, wala po kasi kasama ko. Halimbawa, itong terminal na to. Kahit alin sa mga terminal na yung mga Kowarski. Ayan. Pag tinap nyo yan sa may terminal, tapos tinap nyo sa may body ground, pag nag-trigger, ayan, ibig sabihin, naka-body ground pa siya. Dapat pagka tinap natin mamaya dyan, wala na po siyang body ground. Okay? Yung kasi ang tamang procedure ng pagpo-full wave. Okay? Hindi mo na kailangan pasipasipain pa, no? Okay? And then, so ipo-floated natin yung ground. Kailangan wala po nakatap na body ground dito sa kanyang light coil, ano? Okay. And then, ang ground po kasi na mga Kowarski ay ito. Ito, nag-iisa na to. So, hanapin nyo lang po yung nakatutok yung ano, ito. Ito kasi pinaka-ground niya. So, pag nakatayo, ayan siya. Sa gawing kanan. Ito po siya. So, sisirain nyo na to, hugutin nyo na to. Ito pinaka-terminal na to. Parang ganito. Okay sa mga Kowarski yan. So, nilinis ko muna para makita nyo ano. So, ulitin ko mga Kowarski, gawing kanan, ano. Ito. So, gawing kanan pag nakatayo yung kanyang crankshell. Ito mga Kowarski, sundutin nyo lang po yan. Gamit kayo ng mga matutulis na bagay. Ito po kasi ginagamit to sa mga oil seal, ano. So, yan. Medyo mahirap kasing tanggalin to. Okay lang kahit madurog yan. Okay, mag-alala. Basta ilalabas nyo lang po yung pinaka light coil nya mga Kowarski. Zoom natin para may idea kayo. Ayan. Ito yung tinatanggal natin na ito. Okay. Ayan, angat nyo lang. Okay, pag naangat nyo na, gamit naman kayo ng long nose para mahugot po yan. Okay. Ayan. Okay. Dapat kasi mapalabas natin yung ano na yan. Okay, so ayan na. Natanggal na natin. Ito na po siya, yung nag-iisang coil po na to. Ayan. And then, meron tayong tatanggalin dyan na dalawa. So, ito po yun. Okay. Bali, dito kasi mga Kowarski, ang kukunin nating linya rito ay yung kanyang kulay dilaw at saka kulay white. Ano? So, eto, kaya ko lang naman ito pinabaklas muna para hindi kayo malito doon sa babaklasin. Kailangan kasi gawin nyo yung procedure ko para makuha nyo yung tamang proseso, ano? So, nabaklas nyo na, pwede nyo nang baklasin ito para hindi kayo malito. Okay, gamit na kayo ng 8mm. Ayan, baklasin natin lahat yan. Pinaka-wire nya, ayan, okay na. And then, ito na po siya, no? So, hanapin lang natin yung kulay dilaw at white. Okay. So, bali ang white niya kasi kapag nakabaliktad, ito yung pinaka-white niya, ito na may pinaka-dilaw. Okay. Ngayon yung white, wag niyo na pong galawin yan. So, yung dilaw ang gagalawin natin. So, ito po siya. Itong dilaw na to. Ang gagawin niyo po dyan mga Kowarski, tatanggalin po natin yung tornilyo na yan. Kung natatandaan niyo po yung ground na inano natin dun, ano. So puputulin ko na para sigurado. Okay, so puputulin na natin. Yan, tatanggalin ko na yung pinaka-terminal nya. Okay, and then hugutin natin yung kulay yellow. So kaya ko sinasabi kaliwa kanan kasi kung minsan kasi mga Kowarski hindi nyo na makikita yung wire na yan o hindi nyo na matandaan. Ito na po yung dilaw mga Kowarski. Ngayon yung dilaw po na ito, habaan lang natin yung wire papunta dito sa tinanggal natin kaninang coil, ano. Itong coil na to, babalatan natin to gamit ang blade. Para, kasi hinangan po natin yan. Ganun ang gagawin natin, ano. So, babalatan ko muna to gamit ang ating blade, ano. Ere. Para po dumikit yung pinakahinang natin. Kasi pag di nyo binalatan po yan, dahil may copper wire pa po yan, may coated wire pa po yan, hindi po kakapit yung pinakatingga natin. So babalatan ko muna. Okay mga Kowarski, so ito na yung stator, ano. So ayan, kung napansin nyo, dinugtungan natin po siya. Ayan, hinihinang ko po siya. And then ito po naman pong copper wire na to,
binalatan po natin yung gamit yung ating blade, ano. So ganyan lang po gagawin nyo, ano. Tapos ipo-position po natin yan. So bago natin position, lagyan muna natin ng shrinkable tube yung ano, itong hininang natin na to para safe, ano. Ito mga Korsky, lagyan natin para safe. Tapos ito kasi mga shrinkable tube mga Korsky na pagkaya ininitan natin is nagpipitch siya, no? So hihit gun ko muna siya. Okay, so ayan mga Korsky, nakakabit na, no? Ayan. And then ipo-position natin yan. So ganito kasi po yung pinaka-position ng copper wire po, di ba? So ito yung dati yung pwesto. Ang gagawin natin sa wire na yan, bali ikot nyo lang po. Yan. So pwede nyo rin po i-cable tie yan. And then balatan nyo po yung pinakadulo ng wire na dinugtong natin. Tapos pagsasamahin nyo po silang dalawa para maging maligaya sila. Okay, so yan. Pagsamahin po natin yan, kailangan mahinang po natin yan. Kung di man po umabot, pwede naman po kahit pag ganyan yung design. Wala pong problema yan. Basta wag lang pong sasayad dun sa mismong pinaka magneto natin, ano. Okay, so ayan. Pagsasamahin ko muna sila, hinahin ko muna. Okay, sa mga Korsky, ayan, nahinang na natin siya, no? And then pag nahinang na natin, lagyan ulit natin ng shrinkable tube yan dito. Okay, tapos i-fix ulit natin. Tapos pwede naman natin lagyan ng cable tie mamaya para safe, ano. Okay, so ayan. Okay, so igaganyanin nyo lang. So nilagyan ko ng shrinkable tube, ano. Yan. And then gamit kayo ng cable tie para safe. Ipitin nyo lang po siya dyan. Okay na yan, ganyan lang kasimple yan. Wala pong kahirap-hirap yan. So syempre mahirapan kayo kung di kayo marunong maghinang, dahil yun ang pinakamahirap na ginagawa. Pagkabaguhan ka pa lang, mahirapan ka. So eto mga Korsky, ulitin ko, dito naka-disconnect isa parting kaliwa. Okay, yung kulay dilaw. Tapos yung kulay dilaw na yon, dinugtungan natin ng wire, ito papunta rito sa tinanggal natin na naka-ground. Okay, para may idea kayo, so ito na po siya. Tapos cable tie nyo na rin to para masaya. Boy, pasuyo pang isang cable tie. So ayan, nilagyan ulit natin ng cable tie mga Korsky, ano. Ayan, para safe. So ito, okay na to mga Korsky. And then ang gagawin nyo, yung wiring, ito yung wiring, hindi po ba? So dalawang white at saka kulay dilaw po na yan, putulin nyo na yan. Huwag nyo na po isasama doon sa mismong socket, ano. Puputulin na natin yan kasi mas okay po na hindi po siya nakasakit, para wala pong maglulus na terminal. Kasi pag nakasakit po yan, may tendency pa pong maglus yan mga Korsky. Okay, huwag nyo na ipaglaban yung sabihin nyo parang warranty nang huwag nyo na ipaglaban yung mga Korsky. Kung hindi nyo susundin yung ginagawa namin, magkakaroon kayo ng error. So nag-try and error na kami mga Korsky sa mga gawa namin, kaya alam na po namin yung mga ginagawa namin. Okay, so ayan, nakatanggal na po siya, no. Ite-tester natin yan mamaya. Alright. And then yung mga Korsky, yung pinutol natin na wire, dugtungan po natin to ng additional na wire pa, no. Ito, meron tayo dito kulay dilaw kasi pagagapangin natin mamaya yan. So siguro ang haba, mga yung mapag-abot dun sa may regulator, yan, mga ganito kahaba. Ayan, kasi papupuntahin natin dito mamaya, ano. Okay, so kapit ko muna to. Okay, so mga Korsky, dinugtungan na natin siya, ano. So inabaan natin, tapos pagka nadugtungan natin, tapean na natin yan para malinis po siyang tignan. Okay. Okay, so mga Korsky, ito na po, ano. So testingin natin. Okay, gamit ulit yung 2K. Magtap ulit kayo dyan, kahit alin dyan sa mga merong light coil, ano. O, ayan. Tapos tatap ko sa body ground. Dapat po hindi po mag-rating to, ano. Kasi pag nag-rating to, ibig sabihin naka-ground pa siya. Okay. So ayan mga Korsky, wala na siya. Ngayon pag dito natin tinap, dapat may read na po yan. Okay. And then dito naman sa wire na to, ano yun, idol? Para naman masiguro yung mga Korsky, itong wire na dinugtong natin, kahit magkabaliktad po yan pag nilagay sa regulator, walang problema. Pag tinap po naman natin dyan, dapat po mag-rate siya. Okay, nagre-rate. So ibig sabihin okay na po yung ating full wave. Okay. And then
syempre palitan na natin ng bagong gasket para sigurado. And then tanggalin nyo na po yung dating langis para sure full. So kabit ko muna mga kaworski, ano. Pag nakabit na natin, doon na tayo sa wiring. Okay mga kaworski, so isa pang test natin, nagagamit tayo ng tester light. Ayan. Unang test natin mga kaworski, para sigurado, ito kailangan nyo pong gawin to dahil pag di nyo po ginawa to, magkakamali po kayo. Okay? Unang test nyo, tap nyo po sa isang wire and then tap nyo sa body ground. Pag umilaw, sablay. Okay? So ayan, pag sinisipaan, so ibig sabihin umiilaw, ibig sabihin naka-floated na talaga yung ground. Ngayon pag ito naman tinap natin mga kaworski, yung magkabilaan na yan, okay, dapat umilaw po siya. Sige, lakas, ayun, dapat malakas po yung ilaw, ganyan kalakas ha pag sinisipaan. Dahil pagka mahina, ibig sabihin may problema na stator nyo. Okay, so ayan mga kaworski, floated na po yung ground. Isa yan sa mga diskarte ko na pang test, kasi kung minsan kasi yung mga nanonood sa akin, tanong pa ng tanong, ano, kaya kinukumpleto na natin yung video. Kaya kailangan mga kaworski, gawin nyo po yung mga procedure namin para makuha nyo po yung tamang proseso. Okay, and then ngayon ito na po yung wire natin, ano. So yan naman po yung ilalagay natin sa may liwa natin, ano. Yung wire na dinugtong natin sa stator na yan mga kaworski, itatap po natin yan sa dilaw at saka sa kulay white. Okay, putulin natin sa sakit. Putol natin ang bagya. Okay, itatap po natin sa dilaw at white. Ngayon sa magtatanong, pwede ba magbaliktad po yan? Pwede po mga kaworski. Okay, so kailangan nyo nakasakto lang po sa linya. Pero ang gagawin ko, doon na tayo sa kabilang mag-wiring. Basta dyan nyo lang po itatap mga kaworski. Madali lang po yan, hindi po mahirap gawin yan. Okay, so dyan nyo lang po siya itatap. Tapos yung red to red, yung green to green. Tapos yung ating kulay black mga kaworski, mamaya may pagtatapan po tayo na yan. Okay, okay mga kaworski, so ito na yung ating dating regulator. So ito yung wire na papunta sa stator. Tatap na natin yung kulay dilaw at saka yung kulay puti. Okay, mga kaworski, huwag kayong malilito sa mga kulay-kulay Kailangan nyo kasi maintindihan. Okay, yung kulay dilaw at saka kulay puti, yan po yung stator coil. So siya po yung kukuha ng o re-receive ng kuryente na magagaling sa stator pag umikot sa magnetic, na idadaan niya naman po dito sa regulator, ano. So syempre ang regulator meron pong tatlong linya yan, yung kulay black at saka yung green at saka yung red, ano. So ano po ba yan? Yung syempre yung red papunta po sa mismong battery. And then yung kulay black naman po sa positive accessories ng ignition switch natin yung mga kaworski. Pagka pinakontroller kasi ng CDI natin, ng ating regulator yung mga kaworski. So tapean ko muna. And then sa pagbubuhol ng ng wire, sa tamang procedure po dyan mga kaworski, paglalabanin nyo po siya. Parang ganito, ayan. Para po matibay ang ating wiring. And then dun po sa mga magsasabing ginaya yung gawa ko, dapat gayang-gaya talaga pag sinabi nyong ginaya. Okay, dapat ang isasagot nyo nasundan. Iba kasi yung nagaya sa nasundan lang. Okay, so ayan. And then lagyan natin ng tape. So, madali lang po yan mga kaworski. Basic lang po ito, napakadaling matutunan. Ang kailangan nyo lang talaga magtiyaga dun sa mga video namin para makuha nyo yung tamang procedure ng paggawa. And then intindihin nyo po yung mga sasabihin namin. Okay, ngayon mga kaworski, ito yung ating regulator, ano. So dapat nakatanggal muna yung fuse para pag kinat natin to, walang puputok. Okay, so ayan. So nakita nyo mga kaworski, tinanggal ko na, ano. Dito sa linya na dating pinaka regulator natin, may makikita kayo dyang white, yellow at saka green, red. Yung white, itsapwera na po yan. Putulin na natin yan dahil wala na pong connection yan. And then dito muna tayo sa pula, red to red, tapos green to green. Okay, tap natin yung red to red. O ayan, tap lang natin. So pa-support mga kaworski ng ating page o ating channel, ano. Hahabol ako dun sa mga kapwa ko mekaniko vlogger
dahil nahuhuli na ako. Wala pa akong subscribers kasi maano akong mag-upload ano. Okay, magbibigay tayo ng mga tips natin. So sapat na 3 taon na pagpa-practice ko ano. I-share ko na sa inyo yung mga pinag-practicean ko. Okay? And then yung green to green, tap natin yan. So yan naman po yung ground. Okay? Ground ng ating motor. O ating harness. Yan, pag natap na natin, tapos dito mga kaworski, yung matitirang kulay black at saka kulay dilaw ng harness, yung black na galing sa ating regulator, yan po yung pinakontroller. Napakalaga na yan mga kaworski, dahil pagka yan hindi nyo kinabit, overcharging ang mangyayari. Maaring masira ang battery, lumobo, pumutok ang mga ilaw, o masira pa ang CDI ninyo. Okay? Ngayon mga kaworski, itong kulay black at saka kulay dilaw na to, pagsasamahin din natin yan, pero may i-connect tayo na papunta rito sa kulay black ng ating plus relay. So positive accessories po kasi yan. Okay, and then magdagdag tayo ng konting wire ano, so additional. So pagsamahin muna natin yung kulay black at saka kulay yellow para hindi po malungkot. Ayan. Pagsamahin natin kulay black at saka kulay yellow. Ayan. And then itap natin tong additional wire natin, kasi itatap natin yan sa kulay black ng ating signal relay or yung ating plus relay. Okay, tape natin para sa mga kaworski, yung pagti-tape natin dapat pulido ba. Nakasalalay po dyan ang safety ng ating wiring mga kaworski sa pagti-tape, kaya dapat ayusin natin, wala dapat nakakalat. And then kung mekaniko ka mga kaworski, lagi mong babalutan ng tape. Yan ang pinakasikreto para maging malinis yung gawa. Okay, so ayan mga kaworski, ito na yung nakatap dito sa may kulay black tsaka kulay dilaw ano, na additional wire. Itatap naman po natin yan sa may kulay black ng ating plus relay. Okay, so pinakontroller yan. So bago yan, tapean ko muna to. Okay, tapean lang natin para maganda tignan, para pag nakita ni customer na malinis tayong gumawa, madalas po yan may tips. Ang diskarte mga kaworski ng isang mekaniko, maging malinis lang tayo gumawa, okay na yun para sa customer. Minsan kasi sa linis gumagawa sa linis tumitingin yung yung customer. Okay, and then ngayon itong wire na to, tatap na lang natin dito sa may kulay black. So balatan nyo lang po yan. Ayan, tap nyo lang po siya dyan. Okay na yan, ganun lang kasimple. Mamaya po gagana na po na maganda charging na yan. Ano po so tap muna natin to, tuloy natin dahil sobra. Okay, tap natin sa kulay black. And then makikita nyo po sa voltmeter nya mamaya, nasa 14 na yung kanyang charging, 14 to 13 volts. Pag nag 16 volts po, i-double check nyo muna yung inyong voltmeter, baka minsan nasa voltmeter lang. Pero pag nag 16 volts kasi, ibig sabihin may problema po ang ating gawa o ang ating regulator. So ibig sabihin hindi nyo natap yung kulay black na wire dito sa ating liwa regulator. Okay, papunta rito sa kulay black ng harness. Okay, so ayan na mga kaworski ano. And then dito nyo na lang din po ilagay yan. So idusog nyo na lang to. Okay, so bale dudusog natin. Tap nyo po dito mga kaworski ano. Andyan lang, lagay lang natin dyan, para kailangan po nakadikit pa rin mga kaworski sa bakal. Kasi pag di nakadikit sa bakal, yung init po kasi nasa may sink lang. Tapos ito mga kaworski, i-cable tie nyo na lang po dyan. Okay, so ayan na mga kaworski, okay na po yan. So ganyan lang procedure. Ngayon tetest, subukan na natin paanda rin, pero bago yan lagyan muna natin ng langis mga kaworski, kasi wala pa ng langis. Okay mga kaworski, so ito na yung ating charging. So syempre hindi pa makapag-start yan dahil nga gawa nung low bat by battery. Dahil 4 volts na nga lang.
O kanina 9 volts lang yan, yan nag-11 na. So lobat pa kasi mga Kaworski ang battery niya eh. Okay. So hintayin natin yung magkarga. Dahil kanina lobat na lobat po yan. So patay muna natin. So mga Kaworski, na nakita nyo yung charging niya, may problema pa po yung battery. Gawa nga nung na-drain ano. So i-charge muna natin para sigurado, para makita natin yung tamang voltahe. Okay? Okay, so mga Kaworski, ito na ano. So ito yung sinasabi sa inyo, kumisa kasi may voltmeter na hindi po accurate ano. Rev natin. Okay, nag 15.3 po siya. So wala pong problema yan. Pero pag nag 16 volts mga Kaworski, may problema po yan. Pero kung ito lang po basehan natin, wag po kayo masyadong ano dyan, bumase. And then dito kasi mga Kaworski, naka ano na yan, ilaw na yan, naka open na yan no? Nag P15 na siya pero nakabukas na ilaw niya no? Ganyan po kalakas ang charging system ng Liwa mga Kaworski. So ayan, kumbaga i-charge lang natin para makita nyo yung tamang voltahe no charging na ginawa natin ano. So ayan, okay pa naman yung battery ni Bossing. Start natin. Siyempre i-charge namin ano. Okay. Ano ba yan ano? Preno nga. Okay. Tala. Matala starter boy. Ha? Okay. Ba't yung ilaw? Wala? Wala po yan. Ano ba ilaw niya? Okay. Ayun pala. Wala na po. Okay, so yan mga Kaworski, okay na po siya. So ganun lang mga Kaworski, sa mga gagawa ng tutorial na to. So gawin nyo po mga Kaworski ng maayos. So manalangin muna kayo bago kayo gumawa. Para sure bull ano. So yan mga Kaworski, sana may nakuha kayong idea dito sa aking pinalabas na full tutorial ng full wave dito sa RS125 mga Kaworski. So yun lang, maraming salamat. Baka hindi ka pa nakapollow, subscribe sa ating channel. Follow, subscribe ka na Kaworski. And then click mo na ang notification bell para sa more update tutorial tips dito sa ating YouTube channel. Alright.